So, what's up mga kaitik? Hindi pala tayo kaitik. Bibisitahin natin yung shop ni Makmak. Si Kaitik. Magpapa-CBT tayo kasi nakita natin yung video niya. Yung mga video nila na CBT. Quality. Tapos, kung may papalitan sa ating panggilid, papalitan na rin natin. Tapos, kung makakapagpa-change oil pa tayo, magpapa-change oil tayo. Let's go! Kaitik! Makmak! CBT cleaning quality. Kaya yan, habang nagpe-prepare ako, sinerge ko na from Kabuyaw to Makmak shop Dasma. Yan, halos 1 hour 54 minutes nating tatakbuhin papunta doon. Okay, set na. Okay, let's go na, let's go. So papunta na tayo doon. Kaya let's go na. So yun, at dumating na nga tayo dito kay Makmak Kaitik na shop. Tapos maraming nakapila Pang 3 pa ako dyan. Kaya umorder muna ako ng takoyaki. Tapos yan, nagpabaklas na ako. Ako na yung next. Pinabaklas ko na yung aking panggilid. Okay naman maglinis. Quality naman. Nakita ko naman na quality. Ito ng batang ito yung tagapaglinis. Wala dito si Makmak Wala dito si Idol. Kala ko makikita ko siya dito. Tag ko na lang siya at sana susunod ay magkita kami. Boss Makmak on the go. Yan na nga, pinabaklas na. Papalitan daw ng air filter. Papalitan ng yun na nga masakit doon. Yun, pa yan. Papalitan yan, air filter na yan. Napakasakit, Kuya Eddie. Hindi na batang to, may skill. Buti pa tong batang to. Pero try kong pag-aralan yun. Bibili lang ako ng power tool. Ayan, lalaglagan ko, no? Kita nyo naman. Nalalaglag ang mga lupa-lupa. Tapos makikita nyo dyan mamaya yung gastos kung magkano. Ayan. Pero sulit naman yung binayad ko dyan. Quality naman yung kita kong pagkakagawa. Hindi ka unlike sa ibang shop na CBT ng hindi ganong quality. Parang hindi na ganang kon yun. Yung parang handbrake. Yung masarap. Handbrake yun, di ba? Marami nagpapalinis na ng pagngilid dyan. Marami. Kanina alis dating yung kon yung kasabayan ko. May dadating, may aalis. Marami. Tapos ng pahapon, lalo pa dumadami. Kulang lang siguro sila ng mekaniko para sa maglilinis ng paggilid. Kung magdadagdag sila ng mekaniko, mas dadami pa siguro ang kanilang mga suki. Tapos yun, papalitan na rin ng flyball. May kuna rin kasi yung panggilid niya, may yung flyball niya, may kuna, may kanto na. Papalitan na rin daw. Tapos yun na, dinala na doon sa ano, yung flyball. May kanto na. Pero kung pa siya bang totoo parang okay pa. Maganda, mabigat din kasi yung stock. Solid yung bigat.
Mukha din pating matigas. Siguro ganyan talaga ang flyball, madaling masira. Pero try ko sa susunod pagka meron kasi akong na kuya doon sa isang GC. Yung flyball niya nilagyan ng parang minimal lang na grasa para papakitabin mo lang ng grasa. Pero hindi mo siya talaga lalagyan ng marami. Yung parang kikintab lang siya, gawa ng grasa, papahidan mo lang. Para hindi din kumalat. Tumatagal daw siya eh. Next time siguro pagka mabilis ito na mabilis siya na naubos ulit, nagkatama 3 months. Siguro try ko lang din gawin yun. Wala namang masama kung itatry natin, di ba? Malay mo makatipid tayo sa bola. Bola kasi ang pinakamagastos dito eh. Ang mahal pa naman ang bola. Parang nasa 395 yata yung bola doon. Yung kinabit sa akin. Sabi yung breakdown eh. Nahumingi ako sa kanya ng resibo. Pero mura yung labor niya. Mura lang. Change oil, gear oil, tapos CVT cleaning. Nasa 350 lang eh. Siyempre nagtip na lang ako ng konti doon sa bata. Kasi kita ko naman yung kanyang gawa eh. Pulido naman. Pang merienda lang. Kita nyo naman yan, no? Saan ka makakakita ng ganyang CVT? Yung iba, binubugahan lang. Tapos punas-punas lang, yan. Kumain na. So, yan, oh, kapal. May mga lupa-lupa na. Ano mo pa kaya kung ilang taon yan? Kung halimbawa mga isang taon kang hindi magpapa-CVT. Baka pwede na yung tam na ng gabi yun. 3 months pa lang yun. Pero every month, pinabubuksan ko pa yun. Kasi kung nalilinis ko, pinahanginan ko. Tapos yung brasa, yan. Ano siya nung nalinis. Tapos yan, nilinisan na din yung panggilid. So yung isa nakita kong naglilinis ng ganyan, magpapalinisan ako sa kanya. In-sprayan lang tapos naubusan pa ng CVT spray. Pero may parang pinunasan, punas-punas na lang nangyari yun. Hanggang sa okay na, tapos na. Kaya ang ginawa ko, dumayo na ako dito sa Dasma. Kasi kita ko yung quality ng kanilang gawa eh. Kaysa doon, same price lang naman. Medyo malayo nga lang. Mga kulang-kulang 1 hour ang biyahe. Pero sulit naman. Ayan o, binugahan pa nila ng tubig. Quality sa quality. Yung sa iba, pupunasan lang yan, loob. Spray ng kaunti, punas. Okay na. Yan, sasabunan pa. Talagang tanggal ang mga langis-langis dyan. Pero siguro kung magtatayo kayo ng mga shop na puro CVT lang at saka kuwan, malakas din siguro. Puro CVT lang, cleaning lang ng panggilid, change oil lang, maintenance lang, check lang, ganun. Madali pa. Magkano? Isa 300 agad ang isa. Pag nakatatlo ka maghapon, 900 na agad. Diba? Siyempre sa una, kailangan mo lang bumili muna ng mga tools. Kailangan kompleto ka para makapag-start ka. Ewan ko lang kung gano'n nakatagal to si Totoy na to naglilinis ng ganito, nagpapalit ng panggilid.
Pero totoo madali lang kung pag-aaralan mo eh. Ayaw ko palang subukan kasi siguro pag tumagal-tagal na, bibili muna ako ng mga power tools. Kaya yan, punta na kaya yan. Pinaltan niya na ng, ng slider. Slider yun eh, tatlo. Ano, tignan mo doon sa lagayan. Yan, naglagay na rin sila ng langis. Ay, nakakagano pala. Mawas. Mawas yata. Ito naman po, pag naglagay naman po kayo ng coolant, huwag po ng coolant. Okay na po yung Huwag puno-puno. Oo po. Yan mga din. Baka kasi po umako eh. Mga ganyan lang. Tapos yan, malapit na matapos. Nakabit na uli yung pulley. Tsaka pump belt. All goods naman. Medyo napagastos lang tayo. Comment lang kayo dito mga pops. 3 months old na motor, Honda Click version 3. 15k odo. Tapos ang maintenance niya is 1523. Ano ba to? Mura lang sa 3 months old na motor o mahal para sa 3 months old na motor? Kayo ba, paano ba kayo mag-maintenance? Pwedeng konyo, share nyo rin sa akin kung paano kayo mag-maintenance ng motor nyo. Kasi ako ito, nag-maintenance ako ng palit flyball, palit slider, change oil, gear oil, 3 months ang motor, 15k odo, tapos 1523 ang nagastos ko. Comment kayo dyan na below mga paps kung gaano rin kayo mag-maintenance ng inyong motor para yung may mga tips na pwede tayong mapamura. Comment nyo lang dito kasi ito talagang motor na Honda Click, lalo na ng mga belt, talagang matakaw sa maintenance ito. Dito talaga tayo medyo talo sa maintenance ng panggilid. Kailangan siyempre laging may cleaning. Yung bola niyan laging palit bola, laging may yung slider niyan, bola, slider. Yun lang, lagi, kalimitan. Pero paano ba natin ma-maintain ng maayos yung ating bola at saka ang ating slider na hindi tayo lagi nagpapalit every 3 months o 1, yung mas tumatagal pa. Comment nyo dito kung paano nyo pinatatagal yung slider nyo at saka yung flyball nyo, kung paano nyo pinatatagal yung lifespan, yung lifespan, kumbaga yung tagal ng inyong flyball tsaka slider, kasi yun naman ang kalimitan pinapalitan dito. Comment down below mga paps, share natin para hindi tayo magastos lagi. Kanya-kanya tayo ng idea, pero pwede kayong mag-share ng idea nyo at gagayahin natin yan para makatipid din tayo. So yan, tinutuyo na yan mga paps. All goods na yan, ginawa na, pinakloban na. Nagpalagay na rin ako dyan ng coolant kasi doon sa coolant, pinacheck ko yung coolant. 3 months old, 15k odo. Nabawasan na yung aking kuhan, yung parang pinaka-istaka ng coolant. Pinabantoan ko yun, halos madami din, halos puno. Hindi ko pinapunong-puno pero ang dami nang naidagdag sa kanya. Siguro mga 2 sa mga 200 ml, mga 200 ml siguro or 100 ml, basta mga ganun eh, basta madami, halos isang puno yun, sagad yun eh, na walang laman tapos pinuno. Bawas na rin po.
Yun, kayo, anong kuwan din? Kailan kayo nagdadagdag ng coolant? Nagdadagdag din ba kayo? 3 months old? Nakapagdagdag na ba kayo? O hindi pa kayo nakapagdagdag ng coolant nyo sa loob ng ilang taon? Ilang taon na ang motor nyo? Ako, 3 months old, nakapagbanto na ako. Kita nyo naman, nadyan naman. Yan, sa 3 months old, dagdag coolant. Pero yung sinasabi naman ng iba, ang coolant, hindi basta-basta naubos. Nababawasan siya. Pero hindi natin alam kung kailan. Siyempre, pag may nararamdaman ng motor, pag may sira ang kuwan, siyempre, mabawasan ng ating coolant. Kaya kailangan lagi check din. Check din natin lagi ating coolant. Yun po. Sabi may kakontaminate Kasi pag yan ang nasira, ay naubusan yung coolant. Naku. Parang langis yan. Pag naubusan ka ng langis, wasak din ang loob. Pag naubusan ka ng coolant, wasak din ang loob ng motor mo. Kaya yan, natapos na rin mga paksi. Test drive na ng konti. Tapos uwi na rin tayo dyan. Yan, test drive na. Yes. Okay naman, all good. Kaya, Makmaka 80, see you soon. Peace out.